Um, Narinig ko po, okay, Zanen Gomez po, Lemon One Star, okay. Narinig ko yung fourth year way back 2021 through my friend. So, palagi siya nagsasabi niyan, pero dinidedma ko po kasi hindi naman po ako representahan ng product. So, hindi ko naintindihan po. And then I was invited last February 2023 in Davao. LTS po yun. And then the next day, product presentation, nakita ko po yung testimony about autism. Okay? And doon po talaga yung turning point ko nga to join Reliway because my son was diagnosed with autism po. Okay, at early age po, ng 2 years old po siya, exactly 2 years old. He was sinabi ng pedya, medyo delay yung anak mo. Kasi konti-konti lang words na sinasabi. It should be 5 words in a sentence. Okay? Yung anak ko, 2 years old, konti lang. So, she suggested na early schooling po siya. So, exactly 2.5, nag-school po siya dito sa Montessori, dito sa loob ng BF Resort. And then, nakikita na po yung red flag. So, 3 years old po, he was diagnosed with global developmental delay. Okay? So, since 3 years old, 3 times a week na po kami sa Perpetual Hospital for therapy. Twice po yung speech, and then once po yung OT. Okay, so all my life, since na-diagnose po siya, I stopped everything kasi sinasamahan ko po yung anak sa therapy. At the same time po, tinuturuan ko po siya sa bahay. Okay? Medyo mahirap po sa akin yung gawin. Kasi ako po yung taong nasa labas palagi. Lahat po ng work ko, previous work ko, nasa sales. And then, palagi po akong on top, kahit saan po ng company. But sad to say, I need to create everything para po matutukan ko po yung anak ko. Kasi kung hindi ko po gagawin yon, sobra siyang magiging disabled po. Maging pabigat po siya, not only in our family, but maybe sa lipunan din, di ba? Tissue. No. Sorry. Sorry. Okay, ang mahirap po kasi nung first birthday ng anak ko, doon ko pala nakita na sa father's side ay marami pong autism. So, this one is hereditary po. Okay? Nakita ko yung pinsan ng asawa ko na mga grade school pa lang. Sobrang makikita mo talaga autistic. Mga autistic. So, yung pinsan niya, 4 yung magkakapatid, 3 po na hit ng autism. So, yung isang uncle naman po niya sa Batangas, may 2 anak. Daughters po, may autism doon. So, nakita ko na kailangan po gawin namin ang lahat. Kasi kung hindi mo gawin yung lahat, paano ba sasabihin? Ganito po yan. Ang developmental stage ng bata po, up to 5 years old. Okay? Up to 5 years old. Every month po, sa brain natin, mag-o-open yan. Dapat i-stimulate mo yan. Kasi pag hindi mo i-stimulate yan, okay, mako-close na po yan. That's why yung iba, may mental retardation po. Okay? So, dapat i-stimulate mo yan. Kaya, importante po sa mga special child na early intervention po before sila umabot ng 5 years old. Kasi kung once po talaga, napakalaki pong impact. Napakalaki pong impact po. Sobrang, yan yung makikita mo sa labas na severe autism. Okay? Kasi po,
As I said, 3 years old pa lang po yung anak ko, GDD siya. Okay, and then later on, na-ruled out po as autism. Okay? So, from the word GDD, ang daming sablay, delayed po siya. He cannot express anong naramdaman nila. Napaso sila, hindi niya masasabi. Tinuturo lang. Speech delayed, hindi din siya sabi din kung anong gusto niya. Okay? But through early intervention, okay, at tinutukan po sa bahay, nagiging advanced po siya. So, academic-wise, ang anak ko po ay napakatalino. Kasi po, tinutukan namin po. Tinutukan. Alam mo, ang bahay namin, napakatahimik. Bawal siya sa gadget. 10 minutes a day lang. So, walang TV, walang cellphone, walang lahat. Yan yung buhay ko po. So, from 3 years old up to just mga lately siguro. Hanggang yung anak ko ngayon po, 14 years old, wala po siyang cellphone. Wala siyang cellphone, and then sinasabihan ko ang gadget day niya, it's iPad day, it's only Friday. Bawal po sila ma-expose ng mga gadget. Limited lang po, 10 minutes a day. Okay? Kasi sa side po namin is hereditary. Okay? Ang iba naman po, environmental factor. Ano ibig sabihin yan? Nagbubuntis yung mami na exposed sa hazardous na chemical or mga ganon. Okay? Kasi may mga kasama na ko doon sa perpetual nurse po, dalawa niyang anak, na-hit po ng autism because sa trabaho niya po, environmental factor. But nowadays, why autism it's very rampant? It's very rampant, I tell you. Increasing yung number niya. Why? Acquired na po siya. The family or the parents, tayo na po ang nagbibigay ng autism sa anak natin. This is factual ha, kasi ilang years ako nasa perpetual, ilang years ako nasa therapy center ng anak ko. Sinasabi ko nila, acquired po. Kaya po, limit the gadget. Screen time ang tawag po nun. Iko-compete niyo po, cellphone, tablet, tsaka TV, bawal po yun. Kaya yung mga anak niyo po, sobrang nagdi-delay, sobrang bugnutin. Delikado po yun. Kasi tingnan niyo, pag nanonood sila ng movie, gabi, mamaya umaga na. That's why the line, waiting is boring. Okay? Di na marunong ang mga bata na yon pumila. Wala na silang patience because of that. Too much screen time. Okay? And then, yung anak ko, sobrang advanced sa academic kasi natutukan ko nga po. And then, before lang ng pandemic, mga I think grade 4, grade 5, grade 6, grabe na yung behavioral problem. So, tapos na kami sa OT, tapos na kami sa speech. Ang therapy na binigay sa anak ko, it's life coaching and comprehension. Okay? So, just before pandemic, sabi ng principal sa amin, kasi nasa regular school po yung anak ko. Okay, sabi niya, try to go to child psychiatrist. Kasi nga yung anak ko, nagwawala sa school. Nagwawala po siya talaga. May trigger points po. Yung biglang nakaupo lang siya, mamaya magwawala na siya. Mga ganun na style. Kasi di natin alam yan eh. Okay? And then, kasi kung parent ka ng isang autistic na child po, dapat firm ka. Okay? Because they're very smart and they are very manipulative. Okay, so sa akin, firm ako, kailangan kong pagsabihan siya mali yung ginagawa niya, hindi niya matake. Kasi nga matalino sila. Hindi nila matake yan. So, pagdating sa school, doon siya magwawala. Doon siya magwawala. Hindi nawawala yung niya, galit. And then, very alarming na. Kasi yung mga outburst niya,
nakakatakot na. Too much anger, too much hatred sa puso niya. Okay? Na palagi kaming pinapatawag sa teacher or sa principal at hinihingi na po na yung diagnosis ng anak ko. Okay? And then, nung pumunta kami sa child psychiatrist sa Asian Hospital, actually, I asked the doctor, Doc, possible ba yung anak ko magiging psychotic pagkalaki? Or magiging mamamatay tao? Kasi, grabe yung anger niya. Hindi siya nanakit, pero yung anger niya, para siyang, grabe. Okay? So, eto naman si doctor, hindi naman siya nag-comment. Tahimik lang siya. And then, binigyan kami ng reseta para test. So, yung test pala nun, mga TSH, gano'n. Doon kami sa nuclear department ng Perpetual. That's, i-check yung thyroid niya, yung function. Okay. So, it was found out na yung anak ko rin, may hypothyroidism. Okay. So, he was given a 1-month maintenance. And then, another procedure na naman, yung i-inject siya, then magiging blue, yung mga veins niya, ganon. So, hindi namin nabalik sa child endocrinologist kasi nga, nag-lockdown na. That was, March or April 2020 ba yun? So, then bumalik na naman tayo sa pandemic. Yung anak ko, ganun pa rin. We stayed in Cebu for 10 months kasi online class. Hindi rin matake ng mama ko kasi never sa family namin na may ganyan na autism. Na simple lang na nagsiset up kami ng dining table kasi magdi-dinner na kami. Mamaya yung anak ko pupunta at magwawala. Kasi ganito ka, kasi ganun ka, ganito. Oh my God, naglilitan niya na. Sabi ko, please, kanang umalis ka kasi baka yung mama ko, 70 plus, baka aatakihin sa puso. So this is my burden. And then, since na-diagnose yung anak ko, isa lang ang prayer ko. Lord, sana pagalingin yung anak ko. Kasi what if mawala kami sa mundo? Sino mag-aalaga sa anak namin? Sino makaintindi na kahit kami ang parents, nauubos din yung pasensya. Understanding, nauubos ko. Kahit sino ang pinakamahabang pasensya, nauubos ay tayo. Kasi tahimik lang yung bigla na lang magwawala. Okay? Bigla na lang magwawala. And then here comes high school. Kasi as I said, nasa regular school siya. So, grade 9 po siya ngayon. So, grade 8, grade 7. Okay, this is grade 7. Before 4th year. Sa school, lagi kami tinatawag kasi nade-distract na yung class. Kasi nagwawala na siya. And then, medyo matured na siya. Alam niya siguro yung law. Nagwawala sa school, ang sinasabi niya, I hate my mom. My mom is very abusive. My mom is like this, like that. Ganun na. Din sa bahay, sometimes nag-aaway kami ang ingay. So, parang kulang lang, hintayin ko, dadamputin kami ng social service or DSWD. Kasi papakinggan talaga ang voice ng bata. Baka inaabuso talaga. Okay? And then, anong sinasabi ko? Go ahead. Magsumbong ka. Hindi ako natatakot. Kung ako makukulong, sino mag-aalaga sa'yo? Ginagamitan ko na ng reverse psychology, emotional blackmail. Since bata ka, sino kasama mo? 7 years old ka pa lang, dinala kita sa Hong Kong tayong dalawa. Pinapakita kong yung pagmamahal ko nandun. Emotional blackmail, wala na akong choice eh. Kasi hindi na kaya, di ba? Kasi feeling nila unloved sila. Pag pinagsasabihan, hindi talaga nila naiintindihan. Ano ang sinasabi ng developtopedia?
alam nyo, hindi naintindihan nila. Kasi hindi talaga nila naintindihan. So meaning, lahat ng sinasabi namin yung pangaral, hindi magsisipin sa kanila. Minamali nila. Parang yung mga complex, hindi nila kaya yan. Bibigyan mo ng instruction, you go there, to the right, to the left, on top of the table, parang mahirap na sa kanya. Mas kaya pa ng 7 years old ko na daughter that time. Hanapin mo. Ganyan. Hindi nila kaya yan. Okay? Then, nung nag-4th year na siya, that was September 22 of last year. So, grade 8 siya. So, for September 22, less than a month of taking 4th year, parang may iba. Yung bahay namin po, ang tahimik na. Hindi na siya nakikipag-away sa amin. Yung kapatid niya, hindi na niya inaaway. Wow. First quarter, getting off cards. Walang complain yung teacher. So, na-shock kami ha. Sobrang na-shock kami. Kasi nga, sanay kami. Sure ka teacher, walang concern si Benji, walang ganito. Wala. Hanggang natapos na lang yung buong grade 8. Walang complain. Diba? Pero balikan mo natin ha. Nung nakita ko testimony about autism, sabi ko, sure ka? I was really skeptical. Because kahit isearch nyo sa internet, autism po ay incurable. Sa tiyan pa lang sila ng mommy, yung wiring ng brain nila, defective. Paano yun? Sure mo? Diba? Yung disease siguro, mga sakit-sakit, oo, walang problema yan. Kaya yan. Pero autism, parang ang hirap, no? Parang ang hirap. Pero I did some research and then na-check ko sa US at sa Malaysia, merong clinic na about stem cell na kinikater din nila yung mga autism ng mga bata, and then it lessened the tantrums, the meltdown, and it improves their life. Okay? So, sa part namin na hopeless kami, desperate kami, ilang years kami nagtsatsaga sa therapy na 3 times a week, na from 3 years old siya, we spent 8,000. Then every year, nag-increase yung therapy. Hindi pa ba namin itatry itong 4th year? Hindi pa ba? Wala namang mawawala sa amin. Wala. Kasi, na kami, pagod na kami. Lahat ng pag-unawa namin, ubos na. Hinihintay na lang namin, dadamputin kami ng DSWD. Okay? But, grade 8, tapos na yung grade 8. Ilan yun? 10 months? Yung anak ko, up to now, nagtitake. Bakit pinoprolong ko? Because aside sa autism po, alam ko medyo matagal talagang proseso nyo, may hypothyroidism ng anak ko. And then, up to now, wala pong concern ang school sa amin. Up to now, hindi kami nag-away ng anak ko na sobrang away na kulang na lang, magbatukan kami, magpatayan kami ng anak ko. Actually, sometimes nandito po yung anak ko. Mas gusto niya sa Riway Cebu, sometimes nung nandun kami sa Cebu, gustong-gusto niya. Alam kong bakit? Ang sarap ng buffet doon. Sarap. Pagkatapos niya kumain, babalik siya doon at kakain siya. Oo. Pupunta dito dahil sa pagkain yung anak ko. But alam mo yung nakikita ko, aside sa nawala yung mga meltdown niya, mga tantrums niya, every time I explain something, nagre-register na po or nagsisimpi na po sa utak ko. Kahit tinatanong niya ako, ano po yung autism? Bakit po may ganito? Ini-explain ko na
kaya mo na yan, Kenji. It's all in the mind. Isipin mo na or tingnan mo yung nasa paligid mo, kung ginagawa ba yan ng mga classmate mo or the same age mo ng mga bata. Makonquer mo yan, kaya mo yan. Ginaganon ko siya. It's more on like, ganito lang kasi, yung maturity nila grabe. Behind, like 14 years old, parang 9 years old siguro, yung maturity niya. Pero the rest, advanced siya. Nakonquer nga niya lahat, yung mga difficulties, yung mga ibang difficulties niya, hoping na in time din, maging okay na. Maging okay pa lahat ba? Pero, yes. But this behavioral very nice. Kasi, aside tumahimik yung buhay namin, we can dream na para sa kanya. Na ginugroom ng daddy niya na maging accountant. Wow. Kasi he's very good in math. Pupunta kami sa cemetery a few years ago. Alam niya ilang taon namatay yung taong yan. Like 2022 namatay. Then 1940, pinanganak. Alam niya, mami, namatay siya ganito, ganun. Alam niya. 7 years old. Nasa Hong Kong siya pa yung magaganon ha. Teacher, we're going to alight on the station. Ako, nakaganon ako. Mami, we're going to alight na. Alight na kami. Pagkasama ko siya, it's like I'm having a walking dictionary, lahat ways, lahat encyclopedia, lahat everything. Pagkasama ko siya, unchanged, magaganyan pa ko, alam niya unchanged. Di ba? Actually, hindi naman hindrance na magkaroon ka ng special child na bata. Kasi nung nalaman ko yan, never akong in denial, never ko biniblame si God. I accepted it, lahat. Napakabait ko nila. Pero ang crucial lang talaga, it's yung early stage na dapat agapan nyo. Agapan. At madali. Early intervention helps. As you can see, nakatutok ako sa mga ganyan, may mga group ako. You can check 5 years old anak ni Aubrey Miles at Troy Montero. Injections sila na stem cell yan sa BGC. But still, they have like, I think 5 times a week, 4 times a week, na therapy. Kasi ang therapy po, panglabas siya. Yung mga gross motor skill, fine motor skill, paano mag-adapt, paano mag-fit in sa society. Per this stem cell, ito po ang utak, ang inaayos. Diba? For how many years nasa therapy center kami, pero ang utak pala ay kailangan din ayusin sa loob. And only stem cell can do that. Diba? Why I continue advocating this product? It's because there's a lot of people who are in need. Especially special child people. If you go to a therapy center, neurosciences department, like in Perpetual, ang mga bata doon kahit adult, may autism, maiiyak ka. Hindi ako titingin kasi nga, yung struggle ng parents na napakahirap ng bata mo, magkaroon ng anak na may special needs. Okay? So, I'm hoping na tayo po ay tutulong sa kanila. Kasi parami at parami po sila. Honestly, December po, pumunta ko ng pedya ng anak ko, nag-thank you ako because of that 2 years old pa lang yung anak ko, sinabi na niyang delay yung anak mo. As early as 2 months ngayon, diagnosed na as autism. 2 months old. Pag tinatawag mo, hindi sila lumiling. 2 months. Sobrang alarming, but this is reality. Dadami at dadami sila. So it's our part na, to do our part to help them. Kasi isa lang sa family magkaroon ng ganyan. Buti kung isa lang. Marami akong alam, more than 1. May autism sa family. Sometimes 2, 3. Ang dami. And it's very expensive, I tell you. Ang spread na schooling yan, times 2 than the regular class na tuition fee. And how about the therapy?
It's very expensive and the government would have support only the PWID, same as the senior citizen ang benefits niya. Di ba? Okay, so happy na ako sa din ha, sa autism na part. And then, actually all my family or relatives na sa mother's side are taking fourth year because they seen the result with my mom, nasa 70 plus. And also ako po, nung nag-take ako ng fourth year, kasi wala na akong grip dito. Wala akong grip. So, ang naghuhugas po ng spoon and fork sa amin, it's yung anak ko na may special needs. Kasi hindi ko kaya ng grip. Pumunta ako ng Landers during pandemic. 1 kilo na honey citron, bumagsak. First time ko, ilang taon ako, nagbayad ako ng 300 plus, 375 ata yun. Nagbayad ako kasi nahulog. Okay, and then insomnia ko, actually, naging okay nung I took the fourth year. Okay? And then, just few months lang, April, video call ng mga tita abroad. That's why they purchased fourth year because they saw the result of me and my mom. Makikita mo talaga, iba pag nagtitake ka ng fourth year, makita mo yung difference before and after. Okay? And then, just last month, kasi mostly yung mga relatives ko abroad eh. So, no need for me to do the product presentation, just the face value. Nakita niyo. So, aside sa healthy kayo, gumanda pa kayo. Yes! Totoo po yan, no? Ang dami ko napadala, Australia, UK, Netherlands, puro face value lang. Face value po. Gumanda kasi naman talaga. Hindi naniniwala sila Working sa akin. talaga siya. And then just last month po, napakaganda kasi it's my first client na nag-take na hindi po siya Filipino. He's a Dutch. Dutch po. Kasi yung kidney function niya is only 20% na lang. So wala na siyang choice, sabi na tita ko. Kung hindi ka inom, mamamatay ka. Inom ka, mamamatay ka rin. O, huwag na mag-suffer, you take this fourth year na. So I signed it in Holland, Netherlands last month, and then in less than a week of taking fourth year, ang tinitake pa nga niya, isa-isa. Kasi takot, kasi kidney function yun kidney yun parang hindi ko rin finiforce na dalawa or gano'n kasi chinecheck ko pa yung reaction ng body niya. In just less than a week of taking fourth year, pag tumatayo siya at naglalakad siya, wala na yung pain yung back niya. So less than a week, 20% na lang nag-function sa kidney. And in less than 2 weeks, kasi nag-monitor ako baka may yung detox niya. Grabe yung detox niya. Okay? Baka makulong ko dito. Okay, less than 2 weeks po kasi nagkaroon siya ng kidney trouble because may mental problem din siya. Since 24 years old siya, nag-take siya ng gamot para sa brain. Sa utak niya. So, less than 2 weeks, bumalik na daw yung mental health niya na parang normal na siya. Wow! So, parang sabi mo, parang totoo talaga to about sa brain. Kasi sa anak ko, it's a mental issue din yun di ba? And sa kanya, ganun din. So, yun lang, mukhang cut na ako Thank you so much.